Amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya po umaga na ito. Amen. Alam niyo po, napakaraming beses sa Book of Psalms, kinakausap ni David lagi ang kanyang sarili. Sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Inuutusan niya yung sarili niya. Purihin mo ang Diyos. Bakit po? Kasi po minsan yung sarili niya ayaw magpuri. Hindi handa o kaya lumalaban. At ngayong umaga po, yun pong gagawin natin. Bago po tayo magsimula sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, kausapin natin ang sarili natin. Sabay-sabay po tayo. Ready? Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, narito kami ngayon para marinig ka. Kaya dalangin namin po, Panginoon, hindi po salita ng tao ang siya pong mamayani ngayong umagang ito, kundi sa pamamagitan po ng inyong lingkod, mangusap ka po nawa. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng bawat espiritu na nasa bawat anak mo, magniig nawa ang mga espiritu na to, buksan niyo po ang puso't isip namin, at sa pagbubuklat namin, Panginoon, ng iyong salita ngayong umaga, mangusap ka ng makapangyarihan, ng maliwanag, at magbibigay po ng tanim sa aming mga puso. Panginoon, bless us, lead us, guide us, and fill this place with your presence. In the name of Jesus we pray. Amen! Amen! Maaari na po tayong makaupo. Meron pong kasabihan na attitude determines altitude. Attitude determines altitude. Yung attitude daw po natin ang magpapakita kung ikaw ay, look at me, kung ikaw ay aasenso sa buhay o hindi. No, attitude determines your altitude. Ang attitude mo nagpapakita kung ikaw ay tataas o kung ikaw ay bababa. Yun yung mga tao na merong attitude problem, hindi po aasenso sa buhay. Kaya niyo bang sabihin sa katabi niyo yan? Sige nga, ang taong may attitude problem ay hindi aasenso sa buhay. Huwag mo na sabihin sa katabi mo, sabihin mo lang sa sarili mo. Ano, totoo po yan, because attitude determines your altitude. Kapag ka maganda ang attitude mo, aasenso ka sa buhay. Ano ba yung mga magagandang attitude? Patience, humility, honesty. Kapag ka ganyan ang atin pong pananaw sa buhay, aasenso tayo. Pero kapag ka ang attitude po natin ay negative, ano yung mga negative attitudes? Magagalitin, mahiyain, maraming palusot, napakababang attitude. Therefore, ang mararating natin sa buhay nito, mababa din. Low attitude will lead to low altitude, while high attitude will lead to higher altitude. Kaya totoo po ito, naniniwala po ako rito sa kasabihan na ito. Kaya napaka-importante po ng atin po mga attitude. At ngayong umaga, meron po tayong pag-aaralan na para po sa akin, it is a great attitude. At walang iba ko hindi gratitude. Kaya nga po ang pamagat ng mensahe natin ngayong umaga, the gratitude attitude. Okay, sana matandaan natin yan. The gratitude attitude. Samahan niyo po ako, 3 verses lang po ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito pong 3 verses na to. Ayan, papakita po sa screen natin. Mula sa unang Tesalonica. Doon tayo magsimula. Unang Tesalonica 5:16 to 18. Okay, asa na? Okay, doon lang tayo sa magalak kayong lagi. Okay? Okay, ako babasahin ko muna yung unang Tesalonica, tapos sabay-sabay tayo sa magalak kayong lagi. Okay, ready? Unang Tesalonica 5:16 to 18. Go! Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 3 verses lang po ito, pero napakalaman at napaka-powerful po nitong 3 verses po na ito. Pag tinignan po natin ang background nito, si Paul ay sumusulat po sa mga taga-Tesalonica. Ang Tesalonica po isang lugar. Okay? Corinto, Pilipos, Tesalonica, isang lugar po yan. Sumusulat siya sa church sa Tesalonica. At ito po ang isa sa pinakauna na sulat ni Paul. Naniniwala po tayo, pinakaunang-unang sulat niya, mga taga-Galatia. Yung unang sulat niya, Galatians. Pero itong Tesalonica, nagsisimula pa lang ang Christian church at ito yung isa sa pinaka-oldest na writings ni Paul. At dumadaan po sa maraming problema, maraming pagsubok, maraming persecution, ito pong church na ito.
Kasi bago pa lang Christianity, may mga hindi tumatanggap sa Christianity, may mga nang-aaway sa church. And because of that, meron silang mga problems, pero ano po ang sabi ni Paul sa kanila? Ito, may problema sa church, may kaguluhan sa labas, may nang-aaway, merong nagpa-persecute, pero sabi niya, magalak kayong lagi. Inaaway ka na? Magalak pa kayo lagi. Manalangin kayo lagi. Sabi na naman niya, at magpasalamat kayo lagi sa Diyos dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Well, for me, that is gratitude attitude. What is gratitude? Ano ba yung gratitude? Una po sa lahat, ang gratitude is an attitude. Kanina pa po natin sinasabi yan. Gratitude is an attitude. It is a mindset. No, ito isang perspective. Ito po yung attitude. Ano pinagkaiba kaya nito sa Thanksgiving? Ano pinagkaiba ng gratitude sa Thanksgiving? Alam niyo po ang pinaka-basic na pagkakaiba po niyan. Ito po. Thanksgiving is a response, while gratitude is a condition of the heart. Binigyan ka ng regalo, thank you. Di ba? Nag-respond ka doon sa binigay sa'yo. Pero ang gratitude, binigyan ka ng regalo, sira, madumi, second hand, mura lang, binigyan ka ng regalo, may gratitude ka pa rin. Hindi ka binigyan ng regalo, may gratitude ka pa rin. It is a condition of the heart. Katulad po ng pinagkaiba ng thermometer sa air condition. Ano pinagkaiba ng thermometer sa air condition? Siyempre, laki ng pinagkaiba niyan. Pero in terms of temperature, yung thermometer, binabasa niya yung temperature. Kung ano yung temperature, kunyari ngayon, 20 degrees, babasahin ng thermometer. Kapag yung temperature naging 18 degrees, babasahin susunod yung thermometer. Tumaas, 24 degrees, susunod yung thermometer. Yun ang Thanksgiving. Pero ang pinakaiba ng air conditioning, thermostat, ikaw ang magseset ng temperature. Ikaw ang magdidikta. Ang gusto kong temperature ngayon, dahil tag-ulan, medyo malamig, so gagawin ko lang siyang 20 degrees o 22 degrees Celsius. Susunod ngayon yung air condition. Pagpasok mo rito, susunod yung lugar na ito. Di ba? Summer ngayon, lalakasan ko, gagawin kong 16 degrees kasi mainit eh. Susunod ngayon yung aircon sa degrees na iniuutos mo sa kanya. You see, while yung thermometer, siya ang sumusunod. Ay, uminit. Susunod yung thermometer. Ay, lumamig. Susunod yung thermometer. Yun po ang pinagkaiba ng Thanksgiving sa gratitude. Thanksgiving is a response sa mga nangyayari. While gratitude is a condition of the heart. Ikaw ang nagdidikta sa mga nangyayari sa paligid mo. Hindi ka nagre-respond. Inaway ka. Thankful pa rin ako. Hindi. Inaway ka, ikaw magseset ng condition ng puso mo. That is gratitude. Kaya napakalaki po ng diferensya nito po ng dalawang ito. It is a mindset, a perspective. It is also a spiritual discipline. No, gratitude, hindi lamang po siya puro isipan. Siya po ay spiritual din. Discipline rin po siya ng puso natin. It's not just a matter of good manners. Kundi ito po ay galing sa Diyos. This is God-ordained. Tandaan niyo po yung word na yun. God-ordained. Kapag may gratitude ka, okay, attitude yan, pero siya ay godly attitude. So kasama po yung spirito po natin dito. Kaya dapat po hubugin, i-develop, makasanayan po natin ang gratitude attitude. And it leads to blessings. Pangatlo, attitude leads to blessings. Kaya kapag meron po tayong gratitude problem, di ba? Iba may attitude problem, pero iba mayroong gratitude problem. Hindi mo gusto makasama yung ganung uri ng mga tao because it will not lead to blessing. Gratitude leads to blessing. Paano po? We're going to look at 4 ways in how gratitude leads us to blessings. Una-una po sa lahat, gratitude leads to a joyful life. Ang gratitude ay nagdadala po sa buhay na masaya, maligaya. So, gusto ko itanong sa inyo ito. Masaya ba ang buhay mo o malungkot ba ang buhay mo? Kasi sabi sa Bible, gratitude leads to a joyful life. Is your life joyful or
sadful. Ano ba kabaliktaran ng joyful? No? Malungkot ba ang buhay mo o masaya ang buhay mo? Sabi po, gratitude leads to a joyful life. Sasaya daw ang buhay mo. Isa raw po yan sa blessing ng gratitude. So, masayahin ka ba o malungkutin ka? Pag ang sagot mo, Pastor, malungkot ang buhay ko. Pag ang sagot mo, Pastor, mas malungkutin ako kaysa masayahin ako. Simple. You have a gratitude problem. Kung nagising ka ngayong umaga, alam mo ba, kung nagising ka ngayong umaga, mas mapalad ka kaysa sa milyong tao na hindi magigising ngayong week na ito. No, kung ikaw ay nagising ngayong umaga na mas marami kang mas healthy ka kaysa sick. No, mas marami kang health, kung percentage, mas malakas yung health mo kaysa sa sickness mo, mas mapalad ka kaysa sa kalahating bilyong tao na hindi makakasurvive nitong week na ito. Now, if you have a gratitude problem, very, very simple, you will never be happy in your entire life. Pag sinabi mo, sasaya ako kapag nakabili ako ng bagong iPhone. O sasaya ako pag nagkaroon ng maraming pera sa bangko. O sasaya ako kapag nakabili ako ng kotse. Mali. Hindi yan totoo, kapatid. Ito sabihin ko sa iyo na totoo. Kahit magkakotse ka, kahit magkapera ka sa bangko, kahit na magkaroon ka ng bagong cellphone, hindi ka sasaya kapag meron kang gratitude problem. Kasi lahat ng meron ka, mababaliwala. Ibig sabihin, lahat ng merong cellphone na bago, masaya? Lahat ba na may iPhone dito, masaya? Oh. Lahat ba ng may ipon sa bangko rito, masaya? Lahat ba ng mayayaman, hindi nagpapakamatay? Lahat ba ng merong kakayahan, hindi nade-depress? Hindi ho totoo yan. It's a matter of gratitude in our hearts. No, kaya pasensya na kayo, paulit-ulit kong babanggit itong word na to. One of the secret to a happy life is a grateful heart. 1 Thessalonians, balikan po natin yung verse natin. 1 Thessalonians 5:16, magalak kayong lagi. It is both a command and a result. Ano? Itong utos, magalak kayong lagi. At kapag nagagalak kayong lagi, at nagiging magalakin ang buhay mo, then magiging joyful ang buhay po natin. Now question, is this even possible? Posible ba to? Nagagalak ka lagi? Lagi kang masaya? Posible ba to? Does it even make sense? Now verse 16 is a command. Bakit iuutos ng Diyos kung imposible? Bakit iuutos sa Bible kung imposible? Possible na tayo po ay laging may kagalakan sa puso natin. Maaaring hindi ka laging nakangiti, pero may kagalakan sa puso po natin. It's possible. Hindi ito inuutos na i-fake mo or ipuwersa mo. No? Not faking it or forcing it to be happy. Halata naman Pag meron tao nagsasaya-sayahan, halata naman. No? Meron tao na kunyari masaya siya, halata naman. Lumilitaw din po naman yon. Pero totoo po, tinuturo sa atin dito is, magalak kayong lagi, it is an instruction. How develop gratitude as a source or root of your happiness. At kapag ginawa po natin yon, this command will make sense. No, inuutos po ito na magalak kayong lagi. Do your best to develop an attitude of gratitude. And ang magiging end result po nito, magkakaroon po tayo ng kasiyahan, joy, and happiness sa puso po natin. Now, this is one sign that you're a grateful person. So, babalikan ko yung tanong kanina, masayahin ka ba o malungkutin? Kung ikaw ay malungkutin, gratitude problem. Kung ikaw ay masayahin, praise God, may control ka. At least, naayos yung area na yan sa buhay natin. Pero, believe me, kailangan po nating gawin ito talaga. No? You can be joyful despite difficulties in our lives. And pag tinignan po natin yung kabaliktaran ng gratitude, kung meron kang gratitude problem, ano mangyayari sa buhay natin? Ano kabaliktaran nun? Bitterness. Bitterness. Yung bitterness, yan po ang lason sa buhay natin. Pagka meron kang tinatanim, sabi sa Bible, may maliit na buto ng bitterness, tanggalin mo na kagad. Ang saya-saya ng grupo, nagkaroon ng bitterness, tanggalin mo kagad. Kasi kung hindi, mawawala yung gratitude natin. Mapapalitan siya ng bitterness. So, we will be, sasaya ka if you're grateful because gratitude protects your heart from bitterness. Kapag meron po tayong puso
na merong gratitude, it protects our heart from bitterness. Tumatalbog yung inggit, tumatalbog yung sama ng loob, yung self-pity, tumatalbog para pong immune system. Di ba, pagka meron kang gratitude attitude, parang immune system, parang ngayon, tag-ulan, naulanan ka na, dalawa kayo naulanan, bakit siya nagkasakit, bakit ikaw hindi? Kasi ang immune system mo, mas napapractice, mas malakas kaysa sa kanya. Pareho naman kaming bumili ng treadmill. Bakit siya nagkasakit, ako hindi? Kasi ikaw, nagte-treadmill. Siya, dinidisplay yung treadmill sa bahay. So, hindi umepekto sa kanya. So, when we are grateful, when we're a grateful person, it immunes or it develops our spiritual immune system. Tumatalbog. Yung galit, nainis ka sa isang tao, tumatalbog. Nainggit ka, tumatalbog. Kasi nga, meron po tayong gratitude, a grateful heart. Pagka meron mga nangyayari sa buhay natin, sasabihin ng bitterness, hindi mo deserve yan. You deserve better than that. Bitterness yun. Pero kung may grateful heart ka, sasabihin ng puso mo, God has given you beyond what you have deserved. Pagka may great gratitude ka, makikita mo yung binigay ng Diyos, hindi yung paligid na nangyayari po sa atin. Pag mayroong biglang gastusin, pag biglang lumitaw, yung may babayaran ka ng malaki, may grateful heart ka. Kung wala kang grateful heart, sasabihin mo, eto na naman to. Makakainis, galit ka na naman. No, lumapit yung aso, sisipain mo. Wala namang ginagawa yung aso kasi may bitterness ka. Pero kung meron kang gratitude attitude, sasabihin mo, buti na lang Lord, ibinigay mo na yung pambayad dito 2 months ago. Naunang mo nang ibinigay sa akin. Kaya importante po na meron tayong ganitong uri ng gratitude because gratitude breaks the habit of complaining. Yung pagiging reklamador, nababasag, nawawala. It's a habit, yung complaining, it's a habit. Nung isang araw po, umattend po ako ng isang seminar and ilang araw ko na pong pine-prepare itong message na to. So tinatry ko po siyang i-apply sa buhay. Umattend po ako ng seminar, meron daw libreng ensimada. Hindi ko ako ng ensimada. Nung kinakain ko na po yung ensimada, syempre nakikinig ako ng seminar, ayoko namang lapangin yung ensimada na gano'n. So, kurot-kurot lang, kurot-kurot. Pag kurot ko, ayaw matanggal. So, naisip ko, kailan pa kaya ito ensimada na to? Ang pangit naman ng pagkakagawa ito ensimada na to. Tapos binaligtad ko, tinignan ko kung sino yung, bake shop. Hindi ko sasabihin. Ayaw matanggal ng ensimada, pero sige na nga, merienda Talagang pinilit ko, kinurot ko yung ensimada, kinain ko yung ensimada. Tapos yung katabi ko, kumakain ng ensimada, sasabihin ko sa kanya, tigas Sabihin ko sana ganun. Pero nung lumapit na ako, naalala ko, magsisermon pala ako ng gratitude attitude. Libre na nga lang ito Pinigil ko na lang yung sarili ko. Okay na, pinigil ko na yung sarili ko. Lunchtime na, nagpa-deliver po kami ng lunch. Dumating yung lunch, kakain na ako. Pagbukas ko po nung pagkain, kinutsara ko na yung kanin, pagsubo ko, yun ang pinakamatigas na kanin na nakain ko sa buong buhay ko. Dalawa kami nagpa-deliver. Tatanungin ko sana, kamusta kanin mo? Pero biglang naisip ko, buti nga may nakakain ka Okay na yun. Nilunok ko na lang po. Kahit na lumalaban yung kalooban ko. Hindi ko alam kung nasugatan yung lalamunan ko doon. Pero nilunok ko na lang. Kasi kung tutuusin, iniisip ko, teka, binayaran ko to Dapat ibigay sa akin good service. Dapat ibigay sa akin the best. Kasi binayaran ko to, pinaghirapan ko to. Pero iniisip ko po yung attitude. Iniisip ko po yung papayag ba ako na alisin yung saya ng may fellowship kayo, nagla-lunch kayo, pinag-uusapan ninyo yung magagandang mga bagay. Tapos dahil sa kanin na matigas, ililipat mo yung masayang usapan, dadalhin mo sa malungkot na usapan, pag-uusapan nyo yung kanin na matigas ng, hindi ko sasabihin, ililipat nyo yung masayang usapan nyo, dadalhin nyo sa tigas ng kanin, Oo nga, tigas ng kanin. Ako, ganyan din ang asawa ko pag nagluto ng kanin. Talaga? Yung nanay ko nga. Napunta yung usapan nyo sa negative attitude. Mabe-bless ba kayo? Hindi. Diba? So, ito po ang tanong you have to
decide. No, you have to choose. Gusto ko ba ng buhay na magaang o buhay na mabigat? Gusto ko ba ng buhay na malungkot o buhay na masaya? Your attitude will determine your altitude. So do yourself a favor. Araw-araw po may mangyayari sa atin dito. Araw-araw. Hindi mo mawala yan. Kay Christian ka, kay hindi. Kay pastor ka, kay hindi. Dadating sa buhay mo araw-araw ang mga nakakainis na sitwasyon. It is up to you kung sisirain mo yung araw mo o hindi. May mga kakilala po ako, Lunes ng umaga, mainit ang ulo. Ito sabihin sira na buong linggo ko dahil dyan. Sinira mo buong linggo mo? Sino nag-decide na sisirain mo buong linggo mo? Kapitbahay? Kung mo yung kapitbahay, nagtambak doon sa harapan ninyo, sinira mo yung buong linggo mo? Hindi, kasalanan ng kapitbahay ko. Hindi, kasalanan mo. Pwede mo hindi sirain ang buong linggo mo. Pwede mo nga pilitin na sirain mo lang araw mo sira na buong araw ko. Aba, buong linggo pa pinili. Buti hindi buong taon ang pinili mo. It's your choice kung guguluhin mo ang buhay mo or hindi. So mga kapatid, learn gratitude. Shift your focus. Kasi po ito ang isang ginagawa ng gratitude. Gratitude shifts your focus. May iba. Diba kapag alam niyo po ngayon, ang dami, lahat ng cellphone, may camera, ang daming picture-picture. Minsan may mga nakikita po ako online, mga picture, ang ganda-ganda ng picture. Yung pala yung picture na yun, pili. Pili. Kunyari, may basura dito, tapos merong bulaklak dito. Nagpa-picture siya sa tabi ng bulaklak. Pero kung inilipat mo lang yung camera mo, inilipat mo sa bandang kaliwa, basura yung pipicturean mo. Pero namili siya, saan ba ka magpapapicture? Sa basura o sa bulaklak? Pinili niya na yung focus niya, ilipat niya doon sa bulaklak, pinicture niya yung bulaklak, doon siya nag-selfie. Pero kaunting-kaunti lang yung shift, mga kapatid. You make a choice, basura o bulaklak. Ganun po yun No, yan po yung isang principle ng photography. Mamimili ka ng subject, aanguluhan mo ng tamang anggulo. Itong ating, itong church natin, pwede ko itong picturean, pipicturean ko, ang pangit ng pagkaka-picture, or pwedeng ayusin ko yung focus ng picture. No, it will shift your focus. Yan ang ginagawa ng gratitude attitude. Nasi-shift po yung focus natin. Joy comes not from having everything, but by appreciating everything that we have. Andiyan ang kasiyahan. Not by having everything. You will never have everything anyway. And yet, kapag meron ka na ng lahat, biglang may isip mo, kulang pa pala ito. May kasabihan, it's lonely at the top. Pag nandun ka na, biglang, pag nandun ka na, biglang marirealize mo, hindi pala itong sagot sa mga hinahanap ko na tanong. Learn to appreciate. Sabi ng definition na appreciate sa dictionary, appreciate is recognizing the full worth. Yung kabuuan na halaga. Di ba? Pagka magsasanla ka ng alahas, halimbawa, tatanungin mo sa kanila, magkano ba itong alahas na to? Tapos sisilipi nila, tetestingin nila, itong alahas na yan, ganito presyo niyan, mahal, di ba? Or mura. Full worth. Yun daw po yun. Alam niyo po, ba't maraming tao ang malungkot? Kasi maraming tao po hindi marunong mag-appreciate. Bakit maraming anak malungkot? Hindi marunong mag-appreciate sa magulang. Bakit maraming asawa malungkot? Hindi marunong mag-appreciate na sa asawa. Bakit merong mga tao laging galit sa asawa? Ay di, pray mo sa Lord, kunin na ni Lord yung asawa mo. Galit ka pala lagi. Na biglang mag-shift yung focus mo. Ay, wag. Biglang na-appreciate mo. Minsan po yung mga anak natin, palibasa po sa social media, ang dami nakikita sa social media. Ang social media po, kung lagi po kayong babad sa social media, yan po ay, ano bang tawag doon? Yan yung pinakamagandang lugar para ma-develop ang inggit sa tao. Ano bang tawag doon? The best place to germinate
Yun po inggit ng tao kung babad ka sa social media. Kasi kung sino-sino nakikita mo dyan, yung mga Filipino, social, ano tawag dito? Influencer, ang laki ng kinikita, may Lamborghini na. O ano, nakikita mo dyan, nagpunta na naman sila sa Siargao. Samantalang kami, di ba? Nasa mall na naman sila, nagsha-shopping. Samantalang ako, dyan lang ako nagsha-shopping sa footbridge. Di ba, parang, yung sa social media, yung mga anak po natin, kapag babad sa social media, ang daming hinahanap. Dad, yung classmate ko, may iPhone, ako wala. Ang daming hinahanap. Kaya tuloy nagkakaroon ng bitterness. So turuan po natin na magkaroon po ang bawat isa ng gratitude rather than bitterness. Now if you have food, meron pong quote sa Facebook, if you have food, clothes, or roof, then you're better than 75% of the people of the world. Kung meron ka basic needs, 75% you're better. Kung meron ka pera sa bangko, kung meron kang ATM, sino kaya walang ATM dito? Meron ba dito walang ATM? Bibigyan ko. May nagtaas nga. Walang ATM kasi credit card. No, kung meron kang pera sa bangko, meron kang GCash, meron kang Paymaya, meron kang laman sa wallet, you are much better than many people in the world. Only if we can learn to be grateful sa kung ano po yung meron tayo. Alam niyo po, sa Exodus 16, verse 2 and 3, ang mga Israelita po, inilabas ni Yahweh mula sa Egypt. Okay? Alipin sila roon for hundreds of years, centuries. No? Alipin sila roon, daang-daang taon para mga Filipino. Alipin ng mga Kastila for many years. So, inilabas po ni Moses at ni Yahweh ang mga ang mga Israelita sa Ehipto, pinalaya, bibigyan ng lupang pangako, bibigyan ng promised land. Natuwa ba ang mga Israelita? Exodus 16 verse 2 and 3. Ito po ang sinasabi. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sabi nila, mabuti pa sana. Pinatay na kami ni Yahweh. Kung ako si Yahweh, sasabi, sige nga, buti pa nga talaga. Sabi nila, buti sana pinatay na kami ni Yahweh. Sa Ehipto, doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Sinisi pa ang Diyos, pinalaya-laya pa kami. Buti pa nun, bata sana pinatay mo na lang kami. Ano pag sinabi ng anak mo sa iyo yan? Sana pinatay nyo na lang ako kaysa wala akong iPhone. Parang gusto mo iuntog eh. No? Hindi marunong umintindi, hindi marunong mag-appreciate, hindi marunong magpasalamat. Palagay niyo po ba natuwa ang Diyos dito po sa mga Israelita na to? Ito po mga Israelita na to, lahat na nagsabi na yan, wala hong nakatungtong sa lupang pangako. By the time na sila po ipapasok na sa promised land, isa-isa na ho silang natigok. Walang na-bless sa kanila. So kung ganyan pong attitude nila, at ganyan din pong attitude natin, we will never be happy, we will never be blessed, we will never be favored, but we will be punished. So, pag-ingatan po natin yung attitude na yan. Always remember, the more grateful you are, the happier you become. Learn the gratitude attitude. And then, another blessing of gratitude attitude is that it promotes spiritual health. Now, hindi lamang po emotional health, spiritual health din. Gratitude leads to a healthy spiritual life. Gratitude attitude. 1 Thessalonians 5:17. Palagi kayong manalangin. Sabi kanina, magalak kayo lagi. Ngayon naman, manalangin kayo lagi. Puro lagi ito eh. Tapos mamaya, magpasalamat kayo lagi. Puro lagi ang sinasabi po rito. Hindi sinabi paminsan-minsan. Hindi. Magalak kayo. Palagi kayong manalangin. Bakit po? Bakit ito naglilid sa healthy life? Because it keeps your prayer and worship alive and active. Kapag meron po tayong ganitong uri ng attitude, yung prayer mo is alive. Diba, dasal ka ng dasal. Active. Why? It becomes your default response. Pag may nangyari, pag mayroong situation, yung iba po, ang default response nila, panic. Hindi sasaya yun. Iba, ang default response nila, fear. Matatakot. Hindi rin po happy ang ending niyan. Ang default response po natin, gratitude.
No, at least, di ba? Sabi mo, oh, naagawan ako ng bag. At least, hindi naagaw yung wallet ko. Di ba? O, ganito yung nangyari. O, at least, di ba? At least meron kang gratitude, attitude sa mga nangyayari. Alam po, it becomes your default response to problems and difficulties. Kapag tayo po ay merong pinagdadaanan, sana po ang default natin ay prayer and worship. Sa Bible, si Silas at saka si Paul, nakakulong po sila, nakabilanggo. Nung umaga, hinuli sila. Nung umaga, nagpipreach sila, may nagreklamo, ikinulong. So, nakakadena po sila sa loob ng bilangguan. At siguro po, sasabihin po nila, bakit ganun? Nagpipreach lang tayo, pinaglilingkuran natin ng Panginoon, tapos kinulong pa tayo? Dapat hindi na lang tayo nag-preach para hindi tayo nakulong. Pero ano po sabi nitong dalawang ito? Ay, nakakulong tayo dahil nagpipreach tayo. Kumanta tayo ng papuri sa Diyos. Umawit sila, nag-praise and worship sa loob po ng kulungan. At alam niyo po kung ano nangyari. Because of their attitude, nayanig yung kulungan, na-born again yung mga bantay, na-born again din yung mga bilanggo, pati yung pamilya ng bantay, binaptismuhan po nila dahil sa kanilang pagkakakulong. So with the gratitude attitude, sasabihin nila, buti na lang nakulong ako. Praise God, nakulong ako. Nagkakaroon po tayo ng ganung uri ng pananaw sa mga nangyayari sa buhay natin. So learn to pray. Kasi totoo lang po, kapag may difficulties po tayo, ayoko sana sabihin to pero people learn more when hurting. Mas madaling turuan ng tao kapag ka nasasaktan. Ayoko sana sabihin kaya lang recorded pa to Pero totoo po yun. Kita niyo yung kwento, yung driver. May isang driver, sama isang pastor. Pagdating sa langit, sabi po sa kanila, hinatulan yung pastor, o dahil ikaw ay nagpastor, dito ka sa subdivision na to, dito ka sa apartment na ito. Tapos yung driver, o dahil ikaw ay driver, dito ka sa mansyon. Sabi ng pastor, bakit ganun? Bakit ako sa apartment lang, tapos yung driver sa mansyon? Sabi, paano ba naman? Pag nagpipreach ka, tulog ang mga tao. Tulad ng iba dyan. Huwag kayong maingay, baka magising. Samantalang itong driver na to, pag nagpapatakbo, nagdadasal ang mga tao. Kaya mas malaki yung reward niya sa langit. Di ba? Totoo lang. Kapag may pinagdadaanan po tayo, mas natututo tayo. Pag may difficulties. Na kapag ikaw ay tagumpay, hindi ka natututo. You don't learn when you are successful. You learn when you are going through problems and difficulties in life. So, gratitude shifts your focus. Naiiba po ito. Gratitude leads to a healthy spiritual life. Maski ang atheist, yung po mga hindi naniniwala sa Diyos, atheist, pag malapit na hong mamatayan, biglang tumatawag sa Diyos. Kapag yan po, pagising sa umaga, 8 hours sleep, sarap ng pakiramdam, walang Diyos yan. Pagka kumakain sa party yan, walang Diyos yan. Pero kapag biglang inatake sa puso yan, Diyos ko, biglang Diyos ko yan. Yung mga tao, ayaw mag-Bible study, ayaw mag-church, ayaw magpa-disciple, walang Diyos. Pero kapag bigla nasunog ang bahay, Diyos ko. Pagka biglang merong sakit, sila pa yung maghahanap, wala pa ba tayong second service? Dapat 2 service na. Sana may evening pa. Na biglang kasali ang Diyos kapag po mayroong problema. So, nakikita po ng Diyos yun. Kaya tayo po ay inaalaw ng Diyos dumaan sa mga situations because our prayer life and spiritual life becomes more active and more alive because of that. Also, gratitude leads to healthy spiritual life because you are reminded of how God has blessed you in the past. Pag tinignan po natin yung nakaraan, masasabi mo na talagang binless ka ng Panginoon. Nagli-lead. Alam niyo po, minsan ako po ay nagpo-post. Pag tinignan niyo po yung FB ko, bihira naman ako mag-post. Minsan po yung FB ko, may post ako bigla. Praise God. Grabe, ang galing-galing mo talaga, Lord. Alam niyo po, pag nag-post ako ng ganon, bigla may mag-PPM sa akin. Praise God, nakamagkano ka? Gano'n kagad yung tanong sa akin?
wow, blessing. May mga ganun, pautang. Meron ganun kagad na mga nag-PPM, nagre-reply, nagko-comment. Pero alam niyo po, karaniwan, actually hindi karaniwan, always, kapag ka nagpo-post po ako ng ganun, naalala ko yung ginawa ng Diyos. May naalala ako na grabe ginawa ni Lord 3 years ago. O grabe ginawa ni Lord nung nakaraan. Pinopost ko po yun kasi biglang naalala ko. Actually, pag nag-post po ako ng, thank you Lord for the blessing. Pag nag-post po ako ng ganon, never ako nagpo-post ng ganon kapag kami natanggap ako na blessing ngayong araw na to or kahapon. Hindi ako nagpo-post ng ganon. Pag nag-post po ako ng ganon, iniremind ako ni Lord. And it is a post of gratitude. No, kaya po, nakakatulong sa akin spiritually kasi nare-remember ko po ang ginagawang kabutihan ng Panginoon, yung track record ng Panginoon sa buhay po namin. And also, very importantly, kaya po nagiging healthy spiritual life natin when we are grateful because it turns prayer into a relationship. It turns prayer into a relationship rather than a request. Kapag ka mayroong isang tao, matagal na kayo hindi nag-uusap, tapos bigla nag-PM sa'yo, kamusta? Natutuwa ka o kinakabahan ka? O, di ba? Nakakakaba. Pag mayroong isang tao, tagal nyo hindi nag-uusap, 10 years, biglang pagising mo ngayong umaga, kamusta? Nako, alam ko na to. Hindi ito relationship. Hindi niya ako gustong kamustahin. Kasi kung gusto niya akong kamustahin, matagal na niya akong kinamusta. All of a sudden, out of the blue, biglang sasabihin niya sa akin, kamusta? Do you really want to know how I am doing? Actually, yon? Tawag pansin niya yon. Para pag nag-reply ka, eto, mabuti naman, patay ka. Biglang mag-PPM yan. Pasok ka na kasi. Ang layo, no? Kamusta? Tapos pasok ka na kasi. Alam mo na, ibig sabihin. Pero kapag ka meron nangungumusta, sa akin po, meron po akong kaibigan, yung pong best man ko sa kasal, hindi po pumapalya yun, nasa abroad po yun. Hindi pumapalya. Once a month, tinatawagan po ako noon, Monday, 3 p.m. May oras pa. Baka nakikinig. Tinatawagan po ako noon, from abroad, para lang mga musta. At hindi para magsabi na kasi kailangan namin ng rito. Walang ganon. Kamusta? Noong tagal na ho namin hindi nagkasama, best man ko sa kasal, halos 15 years na sila nasa abroad, pero hanggang ngayon, tinatawagan niya po ako. Pero minsan naman, may mga classmate ako, ang tagal na, biglang ganun, kamusta na? Ayan, alam nyo na. Ganyan din si Lord. Ganyan si Lord. Tagal-tagal mo hindi kinausap si Lord. Tapos biglang, hi Lord. Sabihin ni Lord, alam ko na yan. Ano kailangan? Diba? Pero kung lagi mong kinakausap sa Lord in the morning, good morning, Lord. Diba? Sagot ni Lord sa'yo, good morning din. May relationship. Kasi kung hindi po ganun tayo, user-friendly ang tawag sa atin. Ginagamit lang natin ng Diyos para sa sarili nating kapakanan. Let's build a relationship with God. It will build our spiritual life. Magpapaganda po ng spiritual life po natin yan. Okay? So, another blessing of gratitude attitude is that gratitude leads to a thankful heart. A thankful heart. Kanina po, pinag-aralan natin yung pinagkaiba ng gratitude at saka ng thankfulness. No? Pero alam niyo po, sa Greek, isang word lang yan. Yung pong word na Eucharisteo. Diba? Parang Eucharist. EU, ibig sabihin nun, good. Di ba? Parang eulogy. Good, logy is logos. Good word, no? Eulogy. Eucharistia, you is good, charis is grace. So, Eucharistia is good graces or thankfulness. So, isang word ang ginamit sa thankfulness tsaka gratitude. So, isa lang po silang dalawa yan. Now, sa Thessalonians 5:18, it says, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ilang percent daw po na nangyayari sa buhay natin, dapat tayo magpasalamat? Ilang percent? Lahat 100%. Hindi 50%, hindi 75%, hindi 51% majority, 100%. Ibig pong sabihin,
A thankful heart is a choice. You can choose kung magpapasalamat tayo sa Panginoon or hindi. It is our choice. So, ano man po mangyayari sa atin, choose to thank God. Natanggalan ka ng trabaho? Ayan, mahirap yan eh. Natanggalan ka ng trabaho? Thank God anyway. Bumagsak ka sa exam? Thank God anyway. Hindi ka natanggap doon sa ina-applyan mo? Thank God anyway. Yung business mo, hindi nag-boom. Thank God anyway. Bakit? Because yung thanking God anyway also means I trust God anyway. Pag sinabi mo na, salamat Panginoon, sa kabaligtaran, sa kabilang side nun, I trust you, Lord. Nagpapasalamat ako. Akalain mo, Lord, nagkasakit ako, nagpapasalamat pa ako. Kasi ibig sabihin nun, nagtitiwala rin ako sa iyo, Panginoon. Magkasama po, yan po dalawang yan. Thankfulness resets your attitude. Pagka marunong kayo magpasalamat, nare-reset. Alam naman natin yung reset, yung wifi namin, kapag pupugak-pugak, i-reset mo. Yung computer mo, ang bagal-bagal, i-reset mo. Yung cellphone mo, ayaw gumana yung mga apps, i-reset mo. Thankfulness resets our attitude. Nababago po yung pananaw po natin. Minsan po, mayroong isang empleyado. Marami sa atin makaka-relate dito. Minsan po, mayroong isang empleyado, disgruntled na siya doon sa kanilang company. Sabi niya po, tagal ko na sa company na to, ang bagal ng promotion sa company na to. Tapos yung mga customer, ang rude ng mga customers dito. Maangas yung mga customer, mga loyal customer, ayaw na daw. Diba? Tapos nung company na to, feeling ko unappreciated ako dito sa company na to. Yun ang nararamdaman niya. At gusto niyang umalis sa company na yun. Isang araw, tinipon sila ng kanilang boss. Sabi po ng boss nila, magsulat nga kayo ng 10 bagay na pinagpapasalamat ninyo for being here in this company. Write 10 things that you're thankful for about this company. Tapos napilitan siya, masama loob niya eh. Pero napilitan siya, sabi ng boss tapos papasa niya yan, maski walang pangalan. Sulat ngayon siya, ano ba thankful ako? Sulat siya 10. Dami niya na sulat. Meron akong steady income, lagay niya. Tapos naisip niya, meron akong HMO, may healthcare, sa company na to. Ano pa? Yung mga katrabaho ko, kind naman sila sa akin, okay naman, nagkaroon ako ng mga kaibigan sa mga katrabaho ko. Tapos yung air condition namin, kung nasa bahay ako, init na init ako, pero buti malakas yung air condition namin. Alam niyo, nakasulat siya ng 10 that he was thankful about. O flexi time, na ano niya yung oras, nakakabali ako. Meron pang free coffee sa company namin. Alam niyo po, nung maisulat niya, ito pong 10 na ito, nagkaroon po siya bigla ng realization. Ang dami palang blessing, hindi ko lang nakikita. Na-reset ang kanya pong pananaw. Dahil po doon sa pagbilang niya, nito po mga blessings po na ito. So it resets our attitude. So, sa buhay po natin, kapag binilang natin ang blessing natin, it will reset our attitude. So therefore, count your blessings. Kung tayo kaya yung palilistahin ng 10 na yan, kung bibilangin natin ang blessing natin. Sa totoo lang, ngayon, habang nakaupo tayo rito, if you're going to count your blessings, anong mas marami sa buhay mo? Listen, blessing o curses? Pag sinabi mong curses, grabe naman ang pananaw mo sa buhay. Anong mas marami sa buhay natin? Pagpapala ng Panginoon o pagpapalo ng Panginoon? Eto na lang. Anong mas marami sa buhay mo? Yung prayer mo na sinagot ng Diyos o yung blessing na binigay ng Diyos kahit hindi mo pinagpe-pray? Di ba? Hindi mo pinag-pray lahat yan, pero dumarating kahit hindi mo pinag-pray. Because God knows. Learn to count your blessings. Your family is a blessing. Amen? Amen. Your job is a blessing. Your health is a blessing. 3 years ago, na-admit po ako sa Makati Med dahil nagka-COVID po ako. At marami naman sa atin dito nagka-COVID. Alam niyo po,
nung nirelease po ako, kailangan mo mag-oxygen. Yung oxygen na 50 kilograms, na ganito kalaking tangke, magagamit mo lang ng 8 hours. 8 hours lang, hinihinga-hinga mo, 1,200 ang isang tangke. So, sa 24 hours na kailangan mong huminga, 3,600 ang babayaran mo sa oxygen na yon. Naka-oxygen ka ng isang buwan bago gumaling. 3,600 times 30 days. O, ilan na yun? Ang hirap, no? Kaya ako nagpastor eh. May na ako sa math. Joke lang yun. Ayaw talaga. 900,000 ba? Hindi naman, no? 90,000. 90,000. 90,000 para huminga-hinga ka. Isang buwan. No, yun pa lang yun. Pag binilang mo po yung blessing ng Panginoon, it will reset. Na makikita mo po, no? Makikita mo na, praise God, ngayon nandito ako, nakatayo ako, humihinga ako. Hindi ako nagbabayad ng 90,000 para huminga. Minsan naman po, nagkasakit na naman ako, yun po aking, di ba naalala nyo, hindi ako makapagsalita? No, 2 years ago, 3 years ago, hindi ako makapagsalita, hindi ako makapag-speak. Samantala ngayon, no? Ikaw mag-speak, ayoko nga. Ikaw mag-pray, ayoko nga. Ikaw ayoko nga. Pero noong time na yon, naiisip ko, ano kaya mangyayari? Ba't di ako makapagsalita? Mantalang naaalala mo nun, no? Nasasayang ka. Na magaminsan yung lalamunan ko, hindi ako makalunok. Punta ako sa doktor, Dok, hindi ako makalunok, hindi ako makainom ng tubig. Hindi ka makalunok. Kailangan pa ba magkasakit tayo para ma-realize natin how blessed we are? Pag pinatay natin lahat ng ilaw dito, kung hindi natin patay ang ilaw, ipikit mo na lang ang mata mo, tapos maglakad ka papuntang SM. Tingnan natin kung makarating ka sa pintuan. Sa hagdan pa lang, bumabalentong ka na. Hindi natin nare-realize, praise God, nakakakita tayo. Praise God, nakakaamoy tayo. Alam nyo, minsan, ito, totoo to, nung ako'y high school, may sipon ako, pag uwi ko ng bahay, kinain ko yung munggo. Hindi ko na amoy. Panis pala. Oh, kain ka ng kain eh. Sabi ko, ngayon lang ko nasarapan sa munggo ah. Mangasim-ngasim pala lasa nito. Hindi mo na-realize. Ulitin ko, kailangan pa bang magkasakit ka para magpasalamat ka sa Diyos na yung kidney mo gumagana, na yung liver mo gumagana, na yung heart mo tama ang beat, na yung isip mo kapag ka tinanong ka ng 1+1, nakakasagot ka ng 2. Hindi ka sumasagot ng Magellan. Kailangan pa ba magkasakit tayo? Ngayon pa lang po, mga kapatid, learn the gratitude attitude and you will have a blessed and happy life. Learn to count your blessings. Learn contentment. Matuto po tayo maging kontento. Meron pong kasabihan na pinapaniwalaan ko po ng gusto, itong kasabihan na to. Sabi po nung kasabihan, contentment makes the rich poor and the poor rich. Pagka-kontento ka, mahirap ka, pero mayaman ka. Pero kapag hindi ka kontento, mayaman ka, pero mahirap ka kasi hindi ka kontento. Learn to count your blessings and learn contentment. And finally, the fourth blessing of gratitude attitude is that gratitude leads to the will of God. Hinahanap mo ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Ito ang daan sa kalooban ng Panginoon. 1 Thessalonians 5:18. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kalooban ng Diyos na magalak ka lagi, kalooban ng Panginoon na manalangin ka at sumamba lagi, kalooban ng Panginoon na magpasalamat ka lagi. At kapag ginagawa mo po yung dalawang yan, kapatid, sabi ni Jesus, naparito ako para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ito yun. Magkakaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya maayos sa pamamagitan ng Panginoon dahil ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Na ikaw ay magalak lagi, manalangin lagi, magpasalamat lagi, learn the gratitude attitude. Gratitude activates your faith. Yung pananampalataya mo nabubuhay because of this gratitude attitude na ito. Remember si Joseph the Dreamer? Binenta,
inakusahan na rapist, kinulong, ang daming ginawa kay Joseph the Dreamer. Pag binasa po natin, yung kalahati ng Genesis tungkol sa kwento ni Joseph the Dreamer, maski isang verse doon, wala kang makikita na nagreklamo siya. Pero napakaraming verse doon na siya ay nagtapat sa Panginoon. At dahil po doon, yung will of God was, yung will ng Panginoon was executed in the life of Joseph the Dreamer. Kasi po, tama ang kanyang attitude. Ito po, may sasabihin po ako, tandaan niyo po ito. You will never discover God's will in your life through a grudging heart. Kapag ang puso mo lagi reklamador, hindi mo matatagpuan ang kalooban ng Panginoon. We want to know God's will in our lives. So, gratitude activates your faith. Ito po yung ibig sabihin ng walk by faith. Araw-araw may nangyari hindi maganda, walk by faith. Be grateful pa rin, ano man yan. Because faith draws you closer to God. Yung pananampalataya mo, lalo kang lalapit sa Panginoon. Siyempre naman, magkalapit kayo. Pag nagsalita siya, maririnig mo. Kahit bumulong siya, naririnig mo. Dahil malapit po tayo sa Panginoon. So if you want to be closer to the Lord, learn the gratitude attitude. So as we conclude, sagutin po natin itong tanong na to. How to develop a gratitude attitude? Balikan natin itong verse natin. I hope nakakabisa natin itong verse natin na ito ngayon. To develop the gratitude attitude, tatlong lagi ang ginamit dito eh. 1 Thessalonians 5:16-18. Magalak kayo lagi. No, may talaga may lagi eh. Magalak kayo lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. So simplified, magalak kayong lagi, manalangin kayong lagi, magpasalamat kayo lagi. Dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon. Rejoice always, pray always, be thankful always. At pag tinignan niyo po itong tatlong ito, rejoice, buong pagkatao po, sasaya ka. Rejoice always, emotional. Yan po yung hinihit niyan, emotionally. Pagkatapos, pray always. Anong part naman yan? Spiritually. And then, be thankful always. Anong part naman yan? Mentally. Kasi nasi-shift yung focus mo. Yung buong pagkatao po natin, yun po yung hinihit nitong verses na ito. Yun po ang hinihit ng gratitude attitude. Emotionally, spiritually, and mentally. For this is the will of God. So mga kapatid, as we close this morning, let us develop this habit. Let us develop control of ourselves. Ayan na naman, parating na naman yung reklamo ng buhay mo. Gusto mo na naman magreklamo. Gusto mo na naman magnangawa. Gusto mo na naman magrant. Learn to be grateful. Learn to count your blessings. Learn to be contented rather than be a complainer. So as we close this morning, why don't we spend some time thanking God? Now, tumungo po tayong lahat at bago po ako magwakas sa panalangin, 5 bagay lang na ipagpasalamat o sa Panginoon ngayong umagang ito. 5 bagay lang. Mayroon tayong panahon para dito. And then I will close in prayer. Manalangin ka right now at banggitin mo sa Kanya itong 5 bagay na ito na pinagpapasalamat mo sa Kanya. Panginoon, kukunti lang ang 5. Sobrang dami. Kayang-kaya namin magpuno ng baligtaran ng papel, ng bond paper, sa dami ng blessing mo. Minsan lang po, Panginoon, nalilin lang kami ng mundo, ng kaaway. Minsan lang po, Panginoon, maski sarili po namin, nilalabanan ng pagpapasalamat sa inyo. Pero Panginoon, you have blessed us in so many ways, more than 5 ways. Teach us, Lord God, to see how good you are, how blessed we are, and how much more you have in store for us. Nawa nga po, Panginoon, turuan niyo po kami na lumambot ang puso namin, matuto po kami magpasalamat,
Matuto po kaming makontento at matuto po kaming masiyahan sa ginagawa mo sa buhay namin. This is your will. Hindi po ito utos ng tao. Ito ang plano mo sa buhay namin. Kaya Ama namin, ngayong umagang ito, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, patuloy mo po kaming dalhin at akayin tungo po, Panginoon, sa kalooban mo. Hindi lamang magbibigay ng karangalan sa inyo, kundi magsasaayos din po sa aming buhay. Thank you, Lord, for this morning. We praise you, our Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.